Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto mga katoto, pag-usapan lang po natin itong latest update po dito kay Senator Hontiveros kasi nag-file na po siya ng kaso sa DOJ para sa kasong cyber libel doon sa mga nagpapakalat daw di umano ng fake news tungkol dito sa kay alias Rene. Kasi yung sinasabi nga ni Senator Hontiveros na kumbaga parang tino-tolerate ng mga vloggers na ito yung mga kasinungalingan daw ni alias Rene. Ngayon kasi nagkaroon ng ng paglilinaw rito si Attorney Trixie kasi nga 'di ba misleading sabi nga niya na ang lumabas doon sa unang final ni Senator Ontiveros ay doon sa NBI. So parang ang dating kaagad, nag-file kaagad siya ng cyber libel sa mga vloggers pero ang final niya is reklamo lang para imbestigahan yung mga vloggers na sinasabi niya na nagpapakalat daw ng ng fake news. Ngayon, yung tungkol dito naman kay Alias Rene, sinasabi nga ni Atty. Tomasio kasi kasama siya doon sa mga sinampahan ngayon ng kaso ni Senator Ontiveros. Hindi kagaya doon sa unang pinail niya, hindi kasama si Atty. Topacio at yung ibang ibang vloggers medyo na-out of scene na, so hindi na sila kasama. Pero mamaya papakita natin kung, ano yung, kung sino-sino yung mga natira dun sa mga sinampahan ng kaso ni Senator Ontiveros. Pero bago ang lahat, ito muna kasi yung naging challenge ni Senator tuloy, ni Atty. Topacio nung unang lumabas yung kay alias Rene kasi may pattern na daw itong si Hontiveros na nagbabayad nga daw ito ng mga witness, di ba? So sinabi nga niya, strike 3 ka na, Senator Hontiveros, dahil meron siyang dalawang kliyente na di umano, mga binayaran din daw ni Senator Hontiveros para tumistigo. Unang-una yung kay Kian de los Santos, pangalawa yung sa Parmali. So yung itong kay Pastor Kibuloy, ito na yung pang strike 3. Kaya nga sabi niya, di ba, ang hamon niya, kasuhan din daw siya ni Senator Hontiveros para magkaalaman. Kasi doon nga sa unang ipinail ni Hontiveros, sa NBI, wala doon yung pangalan ni Atty. Topacio para imbestigahan pa kung talagang merong pananagutan nga daw itong si Topacio. So ito, panoorin po natin muna yung sinabi ni Atty. Topacio. Ito noong June 25 pa. Ito yung unang hamon niya kay Senator Ontiveros para kasuhan daw siya ng cyber libel. So panoorin muna natin to. Tulad yan si Rizzo Ontiveros. Diba, may lumabas na witness na siya daw ay binayaran para siya ay mag-testify kay Apollo Kibuloy. Laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Alam niyo po, hindi na po ako nagugulat dyan eh. Kasi ako personal, may nakausap kami na mga witnesses na binayaran, sinasabi nila na binayaran sila ni Rizzo Ontiveros. Dalawang instances personal. Kausap ko unang-una yung kay Kian. Yung na-convict naman yung mga pulis. At talaga naman kung may kasalanan, karapat-rapat naman talagang ma-convict. Oh, may justice Oo, na may justice. Pero noong una, may dumapit po sa amin ni Congressman Jing Paras. Ayan, buhay na testigo ni Congressman Jing Paras. Yung tatay ng isang bata, nagre-reklamo, minor ito ha, kinuha daw yung anak niya sa kanya nang walang pahintulot ni Rizzo Ontiveros. Oh. So lumapit kami sa CIDG. Kasama namin yung tatay, nagreklamo. Kaya yan, kasama yung isang opisyal ng CIDG, kasama yung VACC o yung Volunteers Against Crime and Corruption, kasama si dating Congressman Jing Paras. Pumunta kami sa Senado para kausapin ni Senator Rizzo Ontiveros. Natakot yata nung nalaman may CIDG, hindi kami hinarap, wala daw. Sabi noong staff niya. Although, sabi ng mga tao roon, nandun daw. Hindi na namin pinili, siyempre. Ayaw naman nating bastusin yun, senador yun eh. Senator of the Republic. That's number 1, ha? Number 2, yung sa Parmali. Diba, hinarap namin sa media. Yung isang witness na sinabi, binigyan siya ng pera, binigyan siya ng e-bike ni Rizzo Ontiveros sa pamamagitan noong abogada na connected kay Rizzo Ontiveros, miyembro ng kanyang staff. Ayan, nasa akin pa yung video. Nandyan pa rin sa online yung testigo yun, yung video ng testigo. Kaya hindi lang may pagkakaila yun.
Yung kay Kian, nandyan pa rin po online pag ni-research nyo. Kaya etong lumabas pong testigo na nagsasabing binayaran na naman siya ni Senator Risa Ontiveros para magtestigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy, strike 3 na yan kay Grabe. Risa Ontiveros. Oo. At huwag niyong sabihin hearsay o patay lamang sa mga media reports yung aming sinasabi sapagkat personal po nakausap ng inyong abang lingkod yung tatay ng minor na kinuha nung grupo ni Risa Ontiveros. Pati yung sa family, kausap ko po, nandoon po ako nung binibidyo yung kanyang testimony. So yun, dito talagang confident si Atty. Topacio na talagang yung hawak niyang mga ebidensya ay talagang magtuturo na di umano nga daw si Ontiveros daw ay nagbabayad daw talaga ng ng mga witness para sa kanyang ginagawang yung hearing diyan sa Senado. So parang naging pattern na talaga rin yung yung pagkalaban nila sa politika, magpapaimbestiga sila tapos ikukonekta nila yung mga gusto nilang tirahin. So gagawa sila ng ng mga witness. Kagaya nila Trillanes, di ba? Eh yan yung magkakatsoka rin sila yung mga nasa opposition that time nung si Pangulong Duterte pa yung nakaupo. Talagang mga galit to si Pangulong Duterte. Andyan yung gumawa si Trillanes ng mga witness nila tulad nila Matubato, nila Las Cañas, nila Bicoy. Pero di ba may mga bumaliktad din mga witness. Di ba? So, ang nangyari, walang naikaso pa rin kay Pangulong Duterte dahil nga yung mga kinukuha nilang mga witness, nagbabaliktaran. Although may mga ibang naninindigan pa until now, pero meron pa rin bumaliktad. So, ibig sabihin, yung pattern na unang ginawa nila Dilima, nila Trillanes, sinundan lang nito ni Ontiveros. Kasi nga, nagsama-sama yun nung kung di ako nagkakamali, di ba, parang sa Makabayan Black pa noong time yun, kasama yung grupo nito ni Trillanes, yung Magdalo, sumama dun sa mga grupo ng mga sympathizer ng NPA. So saan ka nakakita, Magdalo, nakakonekta sa yan, sa mga AFP, tapos nakipagkuntsabahan doon sa mga sympathizer. So, kumbaga, yung sistema o yung pattern nila Trillanes, sinundan lang ni Ontiveros. At ito nga, gumagawa rin siya ng witness na bayaran. Di umano, sabi ni Atty. Topacio, kaya nga strike 3 dahil yung una nga yung kay Kian, yung sa Parmali, tapos ito na yung pangatlo, yung kay Kibuloy. Oni, nandoon po ako. Kaya, etong pangatlo, hindi ko alam ito. Nakita lang sa media. Pero, ako'y naniniwala sapagkat because of pattern sa batas, sa law on evidence, admissible yung mga previous acts to prove pattern. Okay. Halimbawa, ikaw ay inakusahan na binubugbog mo yung asawa mo. Opo. O yung binubugbog mo yung girlfriend mo. Okay. Paglalabas so ng dating girlfriend mo na sinabi, nabugbog din po ako. Hindi yun pwedeng ebidensya na guilty siya na binugbog niya yung kasalukuyan niyang girlfriend. Okay. Pero, evidence yun to show pattern. Pattern of behavior. At ang pattern po, ng behavior ni Risa Ontiveros ay talagang mahilig po siyang magbayad ng testigo. At dapat po yan ay imbestigahan ng So ayan talagang malinaw galing mismo sa bibig ni Atty. Topacio. May pattern talaga na itong si Ontiveros daw. Mahilig daw nga magbayad, gumawa ng mga fake na witness para lang alam mo, patutuhanan yung kasinungalingan na ginagawa nila sa tuloy. ng Ethics Committee ng Senado. At siguro may papayo ko dito sa abogado ni Pastor Kibuloy na naghain ng Ethics Committee complaint pagdating ng 20th Congress doon sa Senado. At sasamahan ko po siya kasi kailangan na pong tumigil itong ginagawang ito ni Senator Risa Ontiveros. Oh. So, at saka, Risa, demanda mo ako ng live. So yun, antayin natin yung pagpasok ng 20th Congress na mag-file nga ng ethics complaint yung abogado ni Pastor Kibuloy, si Atty. Torion. Pero ito na po yung pinaka naging hamon ni Atty. Topacio kay Ontiveros tungkol dito sa sa cyber libel na isinampa niyang kaso dun sa mga vloggers. Oh. So, at saka,
Risa, demanda mo ako ng libel ha, para mailabas ko yung mga testigo na nagsasabi na binayaran mo sila. Andyan pa rin yan. Risa, sige, banatan mo ko. Mag-upakan tayo. Bago may sasabihin pa sila, kaya daw tinitira, inuupakan ng iba si Risa Ontiveros, threat daw kay Sara Duterte. Sa 2028, halar, si Sara Duterte po, naka 33 million votes. Si Risa, both times, natalo pa nga yan sa Senado di ba? Both times na nanalo siya, ulilat siya. So anong threat ang pinagsasabi nyo? Pero attorney, God willing na lang kung sino ang maupo. Doon tayo maghintay. Pero dapat malaman natin ang karakter ng mga gustong magpangulo. Yun na, diba? tama. Fair game, even Sara Duterte, yung history niya is fair game. So with Risa Ontiveros, so with any other prospective president. So, ito na po yung yung challenge accepted ni Senator Ontiveros dahil nga sabi dito ni Atty. Topacio, kasuhan siya ni Senator Ontiveros ng cyber libel. So, challenge accepted, Atty. Topacio, panoorin po natin. President. Nagsampa ng reklamo si Senator Risa Ontiveros laban sa whistleblower na si Michael Maurilio at mga nasa likod umano ng pagpapakalat ng video laban sa kanya. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Rush. Steve! Jeff, reklamong cyber libel ang isinampa ni Ontiveros sa Department of Justice Prosecution Service laban mismo kay whistleblower Michael Murillo o alias Rene na nagsabing binayaran umano siya ng 1 milyong piso para tumistigo sa Senado laban kay Kingdom Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy at sa mga Duterte. Kabilang din sa mga inireklamo ng senadora sina Attorney Ferdinand Topacio, Byron. So, ayan, Atty. Topacio, kasama ka na po sa sinampahan ng kaso sa DOJ. Ito, DOJ na po yung pagsasampa ng kaso ni Ontiveros, hindi na po sa NBI. So, siguro, siyempre, alam naman natin sino ba yung may hawak ng NBI. Sino ba yung boss ng DOJ, di ba, si Remulla. So, alam naman natin na si Remulla, parte po ng, kumbaga, isa sa mga dahilan kung bakit nakakulong ngayon si Pastor Kibuloy. Siya rin yung, kumbaga, kakuntsaba nito nila Ontiveros na gumawa ng pagkikis build-up para masampahan nga o may pakulong si Kibuloy. At the same time, si Remulla, isa rin po sa mga dahilan kung bakit si Pangulong Duterte nandun ngayon sa ICC. Alam naman natin, ito si Ontiveros, galit na galit po sa mga Duterte. So, hindi natin pwedeng alisin na may kuntsabahan itong dalawan po dahil nagkakaisa sila sa layunin nila na matanggal yung mga Duterte dito sa Pilipinas. Siyempre, lalo na ngayon kay Vice President Sara Duterte kasi nagtagumpay na sila kay Pangulong Duterte. Ngayon, ito naman yung tinatrabaho nila ngayon, yung kay VP Sara. Pero sa ngayon, ang talagang main purpose nila ngayon, itong mga vloggers na may connection sa mga Duterte dahil alam naman natin, yung mga vloggers, isa sa mga requirements sa ngayon so nakikita natin na isa sa mga nagdadala ng boto o sabihin natin na isa sa mga magagaling kampanya kasi diyan nanalo si Pangulong Duterte at ngayon talagang napapakinabangan din ng ibang politiko kaya ang ginagawa ngayon ni Senator Ontiveros kasuhan ngayon yung mga vloggers. So yun nga dahil nga si Atty. Topacio hinamon si Ontiveros na magsampa ng kaso, ito tinuluyan nga siya. Pero din sa mga doon sa mga sinampahan ng reklamo ni Senator Ontiveros, may mga personalidad doon na nawala sa listahan. So ito tuloy natin para malaman natin kung sino-sino yung mga tinuluyan ni Ontiveros at sino-sino naman yung mga nawala sa listahan. Senadora sina Attorney Ferdinand Topacio, Byron Cristobal alias Panat Pai, Jeffrey K. Eric Celis, Crisette Ifichu, Jay Sonza at Alex Testor, mga kilalang kalyado ng mga Duterte at sinasabing nasa likod ng pagpapakalat ng kontrobersyal video ni Maurilio. Ayon kay Ontiveros, hindi lang ito kaso ng fake news kundi. So yun, ang mga nakita natin na wala sa listahan sa mga sinampahan ng reklamo ni Ontiveros, sila Sasrugando Sasot, si Attorney Trixie. So sila yung nakita natin na wala. Tsaka yung isang abogado, yung kabatas, si Libayan. So malulungkot na naman dito si Attorney Libayan dahil
pagkakataon niya na ano, yung masama yung pangalan niya sa mainstream media kasi lagi na lang siya nasa social media, hindi man lang nababanggit yung pangalan niya sa mainstream media. Na napitikan lang ng konti, ngayon hindi na naman nasama yung pangalan niya, malamang magtatampo na naman yun. So, ang problema lang dito kasi yung Tiberos. Tandaan nyo, yung witness, sa alias Rene, galing sa kanya. Tapos, sasampahan niya ng kaso na cyber libel si alias Rene dun sa pagsisinungaling daw. Ngayon, ang tanong ngayon dyan, gaano yung, ano yung assurance natin na ito si alias Rene, hindi nagsisinungaling nung time na tumistigo siya sa Senado. Although naka-under oath siya noon, nanumpa siya, nasasabihin niya yung katotohanan at pawang katotohanan lamang. Pero pansinin niyo ba mga katoto, may mga talagang whistleblower din, mga tumistigo sa Senado na binabawi rin nila yung kanilang mga pinagsasabi nung Senate hearing. Tulad na lang pinakagandang example yan, yung kay De Lima, di ba? Nag-recant yung mga tumistigo kay De Lima na isa nga daw sa mga protector dun sa Bilibid. Kaya nga nakalaya itong si De Lima. Ang tanong ba, nakasuhan ba yung mga bumaliktad na yun? Parang hindi naman yata nakasuhan kasi wala tayong nabalitaan na kinasuhan ng gobyerno o ng kung sino mang senador yung mga bumaliktad na nagtumitistigo para idiin yung isang tao tulad ngayon kay De Lima. So, most likely itong kay alias Rene, parang wala rin naman patutunguhan kung hindi naman tutuluyan din itong si Ontiveros sampahan ng ethics complaint. Kasi kung ganyan lang ng ganyan, sampahan, although sa DOJ pa lang naman to, pero hindi pa naman kasi hindi naman DOJ yung magsasabi kung sino yung nagsasabi ng totoo, korte pa rin naman. Pero ang kagandahan lang kasi, kung iaakit sa korte, may lalabas na ni Atty. Topacio yung mga ebidensya niya na sinasabi nga na itong si Ontiveros ay mahilig nga daw magbayad ng testigo. So, sa mga ibang vloggers naman, mapapahiya lang itong si Ontiveros kasi sinasabi nga ng mga vloggers na sinampahan ng kaso nito ni Ontiveros, hindi naman nila pinakalat yung video. Nag-react lang naman sila. Although, di ba, totoo naman kasi pinapanood natin yung ibang mga vloggers at wala naman tayo nakitang i-share nila yung full video. Talagang nag-react lang sila kung ano yung lumalabas sa mga balita. Kaya nga nakakatawa to kapag itong kaso na to ay na-dismiss. Pero siyempre pagdating sa DOJ, malabo naman ma-dismiss yan. Siyempre, hihilutin niya ni Remulla, ni Boying, para maiakit na sa korte. Kaya nga, pagtatawanan lang sa palagay ko, pagtatawanan lang itong si Ontiveros, kapag ito ay umabot na sa korte at dismiss, lalo siyang bibirahin nito ng mga vloggers at malamang sa 2028, yung pangarap niya, medyo hanggang pangarap na lang talaga dahil hindi siya mananalo kay Vice President Sara Duterte. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.